Suwi, ikaw na batang walang modo. Lumabas ka dito. Ang bahay na ito ay malaking biyaya na para sa'yo. Gusto mo pang manatili dito. Ngayon, makinig ka sa akin. Walang tatay mo dito. Ako ang namumuno sa bahay na ito. Ang bahay na ito ay para sa'yo. Bibigyan kita ng 2 leang na pilak. Wala ka ng kaugnayan sa pamilya Su. Inay, masyado kayong mabait. Kung ibang tao na ang nakakaalam, matagal na siyang pinalayas. At si Suan, dapat manatili sa pangunahing tahanan. Sa kahit anong paraan, makakatulong siya sa gasto sa pagkain. Kung makakasama niya ang kapatid na ito na walang silbi, mamamatay silang gutom. Auntie Wang, o hindi. Ngayon, tawagin na kitang stepmother. Sabi mo, maghihiwalay tayo. Sige, ayusin natin ang paghihiwalay. Ang nanay ko, noong ikinasal sa Su family. Nandoon pa ang listahan ng dote sa bahay ni Zeng. 2 set ng pulang kahon. 4 na pilak na pulseras. 6 na kumot. Hindi bababa sa 20 ang nakatago sa ilalim ng kahon na ito. Nasaan na ang mga bagay na ito ngayon? Matapos mamatay ang nanay ko. Ayon sa batas ng malaking usok, ang mga dowry na ito. Sa ama ko at sa akin, ang ama ko ay matapat. Sa akin din, matapat ako. Lahat ng bagay ay nasa iyong kamay na. Kasama na ba dito ang pag-iimbak ng lihim ng orihinal na dowry? Gusto mo bang pumunta tayo kay Lizeng ngayon? Tingnan natin ng mabuti. Hindi ba? Yaman ng kasal ni Sujin. Noon, ito ang pinakamalaking yaman sa baryo. Ang kapal ng puso ni Wang. Kinain ang yaman ng kasal tapos gusto pang paalisin ang 2 bata. Hoy, ikaw. Anong sinasabi mo? Yung mga bagay na iyon, matagal nang naibenta para sa panggastos sa bahay. Panggastos sa bahay. Nandito ang mga tiyuhin at tiyahin. Tingnan nyo ang apoy. Yung asul na mga til na ginamit sa pagpapaganda ng bahay ng pamilya Su noong nakaraang taon. Yung pilak na pang-ayos sa buhok ni Waner. Sino ang sinusuportahan ng subsidy na ito? Ngayon, ito ang sasabihin ko. Pwede nang maghiwalay. Ibalik ang halaga ng dote ng ina sa kapatid ko. Suan, sumama ka sa akin. Kung hindi, pupunta kami sa opisyal para magreklamo. Ihahayag natin ang lahat ng ginawa mo sa mga nakaraang taon. Isa-isa nating lilinawin ang mga iyon. Inay sa bahay. Pakiisipan mo muna. Mas mabuti pang ilabas mo na agad. Kaysa magulo pa kay Lizeng. Ikaw na ang magdesisyon. 5 tael ng pilak. Dagdag pa ang 3 mo ng lupang bukid sa silangan ng baryo. Sapat na iyon, si Suan ay sasama na rin sa iyo. Pagkatapos ay mamatay kayo sa gutom. Huwag kayong lumapit sa akin. Inay, ingat ka sa pag-alis, hindi kita susundan. Magaling ka, Jin. Ek. Huwag kang matakot, ako ang bahala sa iyo mula ngayon. Nag-aaktibo ng sistema ng palitan ng lahat ng bagay. Nakita ang pagkakakilanlan ng host, Sujin. Na-detect ang kapaligiran. 100% ang compatibility ng sistema ng dinastyang Dayan. Tinatanggap ba ng host ang pagkakabit? Tinatanggap ba ng host ang pagkakabit? Countdown 178, tatanggapin. Ding, ang sistema ng pagpapalit ng lahat ng bagay ay matagumpay na nakakabit. Sa mundo kung saan naroroon si Sujin, ang host, ang pangunahing patakaran ng dinastyang Dayan ay na-load na. Naipadala na ang starter pack. Pakisilip. Paalala, hindi maaaring direktang ipalit ang puntos sa ginto o pila. Naway mag-ingat ka sa sarili mong mga desisyon. Magtiwala sa sariling kakayahan. Hindi mo na kailangang paalalahanan ako niyan. Ang bango mo, ate. Maghugas ka ng kamay, kakain na tayo agad. Anong amoy yan, ang sarap? Jin, nagluto ka ba? Zhang, tikman mo ito. Jin, ikaw. Hindi ka nakatulad ng dati. Noon, hindi ka nga lumalapit sa lutuan. Ngayon, nakakagawa ka na ng masarap na pagkain. Kailangan talagang ipagpatuloy ang buhay. Sana patuloy mo akong tulungan sa hinaharap. Isang puntos para sa mabuting gawa. Naipadala na ang unang pagtatanim na gawain. Palakihin ang ani ng bakanting lupa ng doble. Makamit ang 500 puntos na gantimpala sa isang panahon. Kapag nabigo, bawasan ng 300 puntos bilang parusa. Isasara ang sistema ng tindahan ng 30 araw.
Bakanteng lupa. Hindi ito isang lupain ng kawalang kabuluhan. Ito ay aking kayamanan. Ha ha ha. Ha ha ha. Talagang nag-aabala siya sa lupain ng kawalang kabuluhan. Ha ha ha, anak. Tingnan mo ang kanyang postura. Kung hindi mo alam, akala mo inagtatanim siya ng mga gintong buto. Kahit magtanim ng bulaklak, wala namang bibili. Ha ha ha. Ha ha ha. Sa ganitong sira-sirang lupa, sino sa bayan ang hindi alam na ilang taon nang abandonado ito? Kahit ang mga Diyos, hindi makakapagtanim dito. Inang biyanan, natatakpan mo ang aking liwanag. Enye. Hindi mo kaya mag-isa, Jinyato. Ming, tutulungan kita. Pag-uwi ni Xiao ang galing eskwela, kakain muna siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Tita, tuturuan ko kayo gumawa ng isang bagay. Huwag itapon ang balat ng repolyo. Hugasan at patuyuin. Kuskusin ng asin at pamintang Sichuan. Ilagay sa garapon. Pagsamahin ng bato, marinate ng 3 araw. Kunin at hiwain ng pino. Ihalo sa mga pampalasa na inihanda ko. Siguradong masarap. Bawat mabuting gawa, dagdag isa. Ito ang lupa ni Jinyato. Ilang araw pa lang ito. Ang mga punla ay tumangkad na ng ganito. Yung lupa namin ay nagtanim na ng 10 araw. Hindi pa rin kasing ganda ng paglaki niya sa 3 araw. Baka talagang may alam ang batang ito. Jin, anak. Narinig kong maganda ang tanim mo doon. Ikaw, anak. Bakit hindi mo man lang sinabi sa pamilya? Tayo ay isang pamilya. Sinasabi mo iyan. Noong naghiwalay tayo, hindi mo ba sinabi? Pag naghiwalay, 2 pamilya na tayo. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Nag-aalaga ako ng mga pananim dito sa lupa. Saan ako makakakuha ng lakas ng loob para abalahin ka? Nakalason, nag-trigger ng emergency task, tulong. Tumulong sa taong nasa harapan. Mataas ang antas ng kahirapan. Gantimpalang puntos, 1,000. Tinatanggap mo ba ang impeksyon sa sugat ng pana? Sobrang pagdurugo. Sa dami ng pagdurugo at antas ng impeksyon, hindi sapat ang karaniwang halamang gamot para sa agarang lunas. Mataas ang antas ng kahirapan sa harapan. Limitasyon ay 2/4. Gantimpalang puntos, 1,000. Ngunit kung mamamatay ang taong ito, ang mga susunod na mahahalagang kwento ay permanenteng isasara. Tatanggapin mo ba? Tinanggap ang misyon. Inirekomendang tinanggap. Palitan ang mga bagay. First aid kit for external injuries 50 puntos. Antidote pill 80 puntos. Gusto mo bang ipagpalit? Ipagpalit. Sino ka? Ang taong nagligtas sa iyo. Huwag kang gagalaw. Katatapos lang tahiin ang sugat. Kailangan ko pang tahiin ito ulit. Yung dalaga, dinala ang prinsipe. Yung mga gamit na ginamit niya kanina sa pag-alis ng espada. Hindi ko pa nakita kahit kailan. Inalis niya ang laso ng espada ng prinsipe. Yung lason ay galing sa Hilaga. Sa Imperial Medical Institute, si Yu Chi. Liu ay nagkonsulta dito noong nakaraang taon. Sinasabi na ang resipe na ito ay nawala na. Sumunod ng malayo. Huwag siyang guluhin. Kung ito ay makakasama sa prinsipe, kumilos ka. Kung ito ay para sa kaligtasan, hayaan siyang iligtas. At, sino ito? Malalayong kamag-anak. Nakasalubong ng mga bandido sa daan at nasugatan. Si Xiaoan ay pumunta upang tulungan ang kapatid na magpainit ng tubig.
Nagising na, mabilis ang pag-alis ng lagnat. Maganda ang kondisyon. Anong gamot ang ginamit mo? Pangkatutubong reseta mula sa bundok. Huwag ka nang tumingin, kahit anong gawin mo, hindi ko ibibigay ang reseta sa'yo. Dapat inumin ito habang mainit. Nabawasan ang bisa ng gamot. Hindi basta-basta ang babaeng ito. Nakatira ka dito sa lumang bahay kasama ang kapatid mo. Wala bang ibang kamag-anak sa bahay? Meron, nandyan pa si Ken. Buhay pa ang madrasta at nakatatandang kapatid. Malakas pa ang lola. Bakit hindi sila nag-aalaga sa'yo? Naghiwalay kami ng isang sirang bahay at 2 tael ng pilak. Mula ngayon, bawat isa na ang bahala sa sarili. Kanino mo natutunan ang ganyang paraan ng medisina? Pamana mula sa pamilya, ang nanay ko ay manggagamot. May ilang libro ng medisina na naiwan. Ako mismo ang nag-aral nito. Bakit kaya interesado ang Ginoo sa aking pinagmulan? Pahiram naman ng mga librong iyon para makita ko. Magpahinga ka lang, anak. Huwag kang makialam sa doktor. Pagkatapos ng 3 araw, matatanggal na ang tahi mo. Pagdating ng panahon, kung saan mo gustong pumunta, pumunta ka. Ako'y isang simpleng dalaga. Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag gumaling ka, umalis ka na. Sujin, ikaw na walang hiya. Narinig ko na may tinatago kang lalaki sa loob ng bahay. Ayos lang, hati na tayo. Ilang araw pa lang sa labas, natutunan mo na ang mag-alaga ng lalaki. Nawala na ang dangal ng iyong ama dahil sa iyo. Sabi ko na nga ba, bakit kahit na naghiwalay na, matigas ka pa rin? Kaya pala may lalaki kang kaagapay. Lumabas ka at ipakita mo sa lahat kung sino ang tinatago mo sa loob. Mamangha ang bilis ng balita ninyo, stepmom. Nakatulong ako sa isang sugatang naglalakad. Paano naging iba ang kwento sa bibig ninyo? Akala ninyo ba libre lang magkalat ng dumi? Gusto ninyo, ganoon lang kayo magkalat. Anong gulo ito? Narinig na ito ng mga tito at tita. Ako si Sujin, namumuhay sa harap ng lahat. Araw-araw akong maaga umalis at gabi na umuuwi para magtanim at magtrabaho. Sa daan, nakatagpo ako ng isang taong tinamaan ng palaso at nasugatan. Tinahi ko ang kanyang sugat. Nailigtas ko ang buhay niya. Ang nailigtas ko ay tao. Ang inihagis ng madrasta ay dumi. Sino ang mataas, sino ang mababa? May sariling opinyon ang mga tao sa nayon. Hindi ba? Araw-araw si Jin ay abala sa bukid. Saan pa kukuha ng ibang lalaki? Napakatalim ng bibig ng asawa ng Wang, hahaha. Ang tingin mo kanina, parang na-practice mo na. Mukhang matapang lang. Sa simula, ang tao ay likas na mabuti. Ang kabutihan ng tao, Ginoo Wang. Huli po ako. Patawarin po, Ginoo. Kumusta ang kalagayan sa palasyo? Pinigil ng pamilya Zhao ang balita. Sinasabing na atake ka ng mga tulisan. At nasawi sa kasamaang palad. Araw-gabi akong nag-imbestiga. Hanggang kahapon ko lang nahanap ang iyong bakas. Hindi ligtas dito. Pakiusap, Ginoo, magmadaling bumalik sa kabisera, kasama ang mga kasamahan mo. Mas ligtas dito kaysa sa kabisera. Magstay pa tayo ng 2 araw para sa sugat. Kailangan pa ng pagpapalit ng gamot. Ako ang nagbabantay sa dilim. Natukoy ang pangunahing tao. Na-unlock si Xiao Heng. Regent ng dakilang dinastyang yan. Makapangyarihan sa buong mundo. May sakit na malamig na lason. Naka-activate na ang mga susunod na mahahalagang kwento. Linya ng paggagamot ng regent. Linya ng labanan sa korte. Linya ng pagbabago ng kapalaran ng babaeng bida. Inom na. Uminom ka. Maging ang prinsipe. O ang karaniwang tao. Hindi pa natatanggal ang tahi ng sugat. Ibigay mo sa akin ang gamot. Ang prinsipe ay tao rin. Kailangan din niyang uminom ng gamot kapag nasugatan. Inumin mo ang gamot habang mainit pa. Lumalamig, kalahati lang ang bisa ng gamot. Huwag sayangin ang oras ko na pinaghirapan ng 1 oras. Hindi ka ba natatakot? Ano bang dapat katakutan na tagaan mo naman ako ng lunas? At patayin man ako. Kung gusto mo, matagal ka nang pwede. Inumin mo na ang gamot. Kain 1 bawat araw habang nasa biyahe. Patatagin ang bisa ng paggamot. Kahit na natanggal na ang mga tahi ng sugat, huwag itong basain sa loob ng 7 araw.
Huwag gumamit ng malakas na puwersa. Kung sakaling magkaroon ng problema sa hinaharap, gamit ang card na ito, maaari kang humingi ng tulong sa anumang tindahan o negosyo. Kahit gaano pa kalaki ang problema. Sige, tatanggapin ko na ito. Mag-ingat sa daan, huwag magpakaastig. Bagamat maganda ang katawan mo, pero sobrang naputulan ka ng dugo. Babalik ka muna ng bahay, magpapagaling ng kalahating buwan. Ah! Ah! Mission na emergency. Iligtas ang tao sa harap mo. Natapos na ang gantimpala. Nakaayos na ba tayong puntos na 1,000? Nakita ang espesyal na pagkakakilanlan ng ginagamot. Prinsipe ng Daxian. Nakatagong tagumpay. Naka-unlock ang ugnayan sa Maharlika. Karagdagang gantimpala, isang bihirang kopya ng Baikaugang Mu. Ang bihirang kopya ng Baikaugang Mu ay naipamahagi na sa sistema. Maari nang suriin ng host. Nakatukoy na ang host ay may mga batayang kondisyon para sa pagtatanim. Inirekomenda ang tamang kombinasyon ng greenhouse at mataas na ani na buto. Maari itong magtanim ng mga gulay sa labas ng panahon sa taglamig. Inaasahang makakapagpataas ito ng kita ng malaki at makakakuha ng karagdagang puntos. Naiintindihan. Prinsip. Aking ipapasa ito sa manggagamot. Aking ipapasa ito sa manggagamot. Huminto ka. Suriin mo. Tiyaking malaman ang reseta ng gamot na ginamit ng babaeng taga-baryo. Ang pinagmulan ng mga sangkap ay dapat walang nakatakas. Naging formula ng pampalasa na maaaring ipagpalit sa sistema. Talagang hindi ito karaniwan. Ganito ang lasa, hindi lang sa baryong ito. Kahit sa buong dakilang dinastyang yan, walang makakahanap ng pangalawa. Babae, sobrang sarap ng pagkaing ito. Mas maganda pa kaysa sa binibenta sa tindahan sa bayan. Hindi lang basta-basta. Saan mo nakuha ang resipe na ito? Amoy pa lang, malutong at mabango. Nakakagutom na lang pakinggan. Lumang resipe ito na iniwan ng nanay ko. Medyo binago ko lang. Sa tingin ng mga tiyahin, pwede itong ibenta sa bayan. May bibili kaya nito? Tanga ka, kung walang bibili nito. Kakainin ko ang palayok na ito. Ha ha ha. Miss, itong ginawa mo. May mga pickled na gulay pa ba? Naamoy na ito ng aming tagapamahala. Hayaan mo akong anyayahan ka doon. Binibini ang 3 uri mong pickled na gulay. Ay sasagutin ng buong Drunken Immortal Residence. 5 tael ng pilak bawat buwan ang panimula. At Ling Feng, araw-araw ang supply. At Ling, kung ano ang dami, kukunin lahat. Nais mo bang? Matukoy ang unang komersyal na order na nakatagong tagumpay. Ang unang balde ay umabot na sa 80% na progreso. Inirekomenda na pumirma ang host ng eksklusibong kasunduan sa supply. Upang matiyak ang pangmatagalang kita. Hahaha, nagtagumpay. At linggang hahaha, nagtagumpay. Hahaha, nagtagumpay. Inang, si Sujin. Nakita ko si Sujin. Lumabas siya mula sa Zuixian Q. Nagmamasid siya ng pera sa kamay. Puno ang bag niya. Sigurado akong may negosyo siya sa Zuixian Ju. Ang kainan na iyon ay hindi basta-basta mapapasok ng karaniwang tao. Anong ingay iyon? Tingnan mo ng mabuti. Tingnan ng malinaw. Yung patay na batang babae ng ina mula nang maghiwalay. Nagtatanim siya at nagnenegosyo pa. Saan niya nakuha ang mga kakayahan na iyon? Hindi pwedeng tapusin na lang ito. Ano ba ang mangyayari kapag naghiwalay na? Kung apelyido niya ay Su, ang kinita niya ay dapat mapunta sa pamilya Su. Hinahanap kita, nanay.
Anak, anong ginagawa mo? Tatay na si Lolo ang biyenan. Sa maagang umaga na ito, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Yung batang si Jin, narinig ko na nagbebenta ka ng atsara sa bayan. At nakipagkasundo ka pa sa isang malaking restaurant. Ibigay mo ang recipe ng atsara. Hayaan mong ang tiyahin mo at ang stepmother mo ang gumawa. Sa mga susunod na kita, kalahati ay ibigay sa palasyo. Ang natitira ay para sa iyo. Ikaw lang ay isang katulong. Saan ka pa makakagawa ng negosyo? Ibigay mo na lang sa pamilya ang pamamahala. Hintayin mo na lang ang iyong bahagi. Jin, bata ka pa. Hindi mo alam ang pera ay nasa iyong kamay. Maubos din yan, hahaha. Sabi mo nga, ma. Pero kailangan kong itanong. Noong naghiwalay tayo, ano ang ibinigay ninyo sa akin? Isang bubong na butas-butas. 2 pirasong pilak. 3 ektarya ng lupang hindi tumutubo kahit damo. Ang dote ng aking ina, mga dokumento ng lupa at pera. Lahat ay nilamon ng aking madrasta. Sa gitna ng taglamig, malamig na hangin pumapasok sa bahay. Got na ang dibdib ko ay nakadikit na sa likod. Aking mabuting lola, tiyuhin at madrasta. Sino sa inyo ang dumalaw kahit isang beses? Ngayon ay naghahanap ako ng pagkain sa bukid. Nakapag-ipon ako ng kaunting hirap. Kayo naman ay sabik na naghihintay. Walang ganitong katarungan sa mundo. Ay naku, hindi na kaya ng matanda ko. Ang apo kong babae ay kumita ng pera. Hindi na nga kinikilala ang lola niya. Tita Zhang, pakiusap, pumarito ka. Pakiayos mo ng maayos. Ah, huwag kayong maingay. Tita Su, tumayo ka muna. Mag-usap tayo habang nakatayo. Su Laizeng, pakiusap, bigyan mo ako ng opinyon. Kumita ng malaking pera ang apo ko sa negosyo. Wala na nga ako. Jin, ano sa tingin mo, ito ba ay kasulatan ng paghahati ng pamilya? Nakasulat ng malinaw. Ako si Sujin, nagbitiw sa lahat. Ngayon, ang mga tao dito ay nakaharang sa pintuan ko. Gusto nilang ibigay ko ang sikreto sa negosyo. At gusto nilang hatiin ko ang kalahati ng kikitain ko sa hinaharap. Tanong ko lang, ang nakasulat sa kasulatan ng paghihiwalay, totoo pa ba? At lingsa, nakasulat sa puti at itim na tinta. At lingfeng malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. At lingfeng pagkatapos ng paghihiwalay ng pamilya. Ang mga lupa at bahay ni Sujin ay kanya na lang. Wala na siyang kaugnayan sa Suna pamilya. At ling siya ng Suna pamilya. Gusto ninyo ang reseta niya. At ling gusto ninyong hatiin ang pilak niya. Hindi ito matibay sa batas. Walang katwiran sa emosyon. Maghiwa-hiwalay na tayo. Ingat ka sa pag-alis, walang hatid. Sino ang nagturo sa'yo? Walang nagturo sa akin, ate. Nandyan lang ako sa labas ng paaralan. Ginoong Zeng, pakinggan mo ako na nagsusulat ng mga salitang ito sa labas. Ito ay mga salitang pinagsikapan kong isulat sa lupa sa loob ng ilang araw. Nakatukoy sa pangunahing tauhan na si Suan, ang kanyang talento ay nagising. Na-unlock na ang pangmatagalang misyon. Magpalago ng isang estudyante upang makakuha ng katayuan. Ang unang yugto ng layunin ay may takdang oras. Bakit kita sisisihin? Ang gustong mag-aral ay isang magandang bagay. Mula ngayon, ako ang magpapaaral sa'yo. Uy, saan ka pupunta? Yesi, hindi ba't ipapadala mo ang gago mong kapatid para mag-aral? Tama, talagang gusto mong ipaaral siya. Hindi lalampas ng 3 buwan. Babalik kayo ng nakayukong buntot mula sa paaralan. Hahaha, madrasta. Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Si Xiaoan ay magiging isang opisyal balang araw. Kung mababasag ang mga itlog sa basket mo, mas masakit ito kaysa sa pag-aaral ng isang estudyante. Kung gusto niyang pumasok sa aking paaralan, susubukan ko muna siya. Susuriin ko ang kanyang kakayahan. Bata, lumapit ka rito. Magandang araw, Ginoo. Nakapag-aral ka na ba ng mga tula? Hindi naman ako nakapag-aral ng maayos. Pero nakikinig ako sa mga tao sa labas ng paaralan. Sa simula ng tao, ang kalikasan ay mabuti. Ituloy mo ang pagbigkas. Magkakapareho ang kalikasan, ngunit magkaiba ang mga gawi. Kung hindi ituturo, ang kalikasan ay magbabago. Mahalaga ang pagtuturo na may focus. Ang paggalang sa magulang ay dapat ipaglaban. Ito ang tula na binasa ko kanina. Ulitin mo.
Ako'y nagtuturo ng 30 taon. 2 bata lamang ang hindi nakakalimot. Ang nauna ay ngayon ay nasa kabisera bilang isang hanlin. Ang batang ito ay isang di pa nahuhubog na hiyas. Hindi ko kayang tratuhin siya sa karaniwang halaga. Bawasan ang bayad ng kalahati. Mula ngayon, siya ay darating araw-araw para mag-aral. At kakain ng tanghalian kasama ko. Hindi mo na kailangang maghanda ng ibang pagkain. Malaking utang na loob ko, Sujin. Ito ay mananatili sa aking isipan. Ginoo, ito ang aking sariling gawa na atsara. Walang anuman. Kung sakaling gusto ng Ginoo ng anumang atsara o sausawan, sabihin mo lang kay Suan. Dadalhin ko ito kinabukasan. Haha, ayos lang. Tinatanggap ko ang regalo ng pag-aaral na ito. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng modernong materyales. Kahit kahoy, kawayan at lubid ay kayang gawin. Sa antas ng sining ng panahon na ito. Ang densidad at pakiramdam na ito ay nasa antas ng mga lokal na tela sa dinastyang ito. Anong silbi ng pagniniting ko mag-isa? Jean, talagang nakakagawa ka ng magandang tela sa iyong makina. Tita, kayo ang magtatrabaho. Ako ang magbibigay ng makina at bulak. Bayad sa bawat piraso. Sa bawat piraso ng tela na maayos ang pagkakagawa, babayaran ko kayo ng 30 sentimo. Ang isang bihasang manggagawa ay makakagawa ng isang piraso sa loob ng 2 araw. Sa loob ng isang buwan, aabot ito ng 450 sentimo. Wow! Nabuhay na ako ng kalahating buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakagawa ako ng ganitong kaayos na tela. Ipinadala ito sa atin ni Jinyato. Karaniwan, ang isang magandang piraso ay nagkakahalaga ng 30 barya. At walang daya sa kahit sino. Na-detect na ang host ay nakatulong sa 1-0 tao na mapabuti ang buhay. Nagdagdag ng 200 puntos na unlock ang achievement badge na liwanag ng kapitbahay. Kasalukuyang kabuang puntos, 1,050. At Lingsa. At Lingfong. At Lingzong Jinyato. Yung tela na ito, bawat yarda mas mahal ng 2 wen kaysa sa presyo sa pamilihan. Bibili ko na lahat. Si Shen ang bahala. Pero sabihin ko na agad, ako ay makikipag-ugnayan lang sa inyo. Pero kailangan may minimum na supply ka, para hindi magkapuwang ang mga tagagawa ko. Jinyato. May isang bagay akong kailangang ipaalala. Ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Fucheng, ang Jingxiufang, ay nagpadala na ng tao sa bayan. Tinanong nila ako tungkol sa iyong pinagmulan. Hindi ko sinabi, pero sa lakas ng Jingxiufang. Hahanap ka rin nila, hindi ito maiiwasan. Ang may-ari ng Jingxiufang ay may apelyidong Zhao. May koneksyon sa kabisera. Itong mga tao ay may itim na puso at malupit. Bilang isang babae, kailangan mong maging maingat. Salamat sa paalala, Ginoong Shen. May alam na ako. Ang Jingxiufang ay may apelyidong Zhao. Yung puwersa sa korte na laban sa kanya ay may apelyidong Zhao din. Kung talagang aatakehin ang negosyo ko, hindi rin ako magpapabaya lang. Si Ginoo Su siguro. Ang apelyido ko ay Qian. Ako ang tagapangasiwa sa Jingxiufang sa Fucheng. Nagmalasakit na pumunta dito para magpasalamat at uminom ng tsaa. Ginoo Su, talagang maganda ang tela mo. Ang Jingxiufang ay nag-operate sa Fucheng ng higit sa 10 taon. Nakita ko na ang lahat ng uri ng mananahi. Ngunit ang densidad at pakiramdam ng tela mo ay talagang kakaiba. Dumating ako ngayon para makipag-usap sa dalaga tungkol sa isang transaksyon. Ang paraan mo ng pagpapabuti sa paghahabi ng tela. Ang Jingxiu Workshop ay handang magbayad ng 100 taels ng pilak para bilhin ito.
Bukod pa rito, lahat ng tela na hulihin mo mula ngayon ay aming bibilhin. Madaling pag-usapan ang presyo. Hindi ko ibebenta ang formula na may kinalaman sa pera. Tungkol naman sa tela, ang tela ko. Nakipagpirma na ako ng eksklusibong kontrata sa tagapangasiwa ng bayan na si Ginoong Shen. Mukhang hindi na namin kayo matutulig sa. Yes Ginoong Shen. Ilang halaga lang kaya ang maibibigay sa'yo ng isang maliit na tindahan sa bayan? Mas marami ang maibibigay sa'yo ng Jingxiufang namin. Matalino ka naman. Dapat alam mong mas may magandang kinabukasan ang makipagtulungan sa tamang tao. Ako ay nakipagkontrata kay Ginoong Shen. Sa negosyo, ang pinakamahalaga ay ang tiwala. Miss Su, kung ipahayag natin na, hindi natin papayagang ibang tao na bilhin ang iyong tela. Sa tingin mo, sa isang maliit na pagawaan mo. Sino ang bibili? Ang pera ang may kapangyarihan. Kahit gaano pa kasikat ang Jingxiufang. Nasa merkado pa rin ang negosyo. Nandito ang kalidad ng aking tela. Nandyan ang bentahe ni Ginoong Shen. Pinutol ninyo ang aking bentahe. Ang pinutol ninyo ay ang inyong sariling kita. Dahil ang aking tela ay patuloy na magiging mas maganda. Kung hindi ninyo tatanggapin ngayon, bukas, ikaw ang magmamakaawa na tanggapin ito. Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi ko pa kailanman nakita ang kulay na ito sa buong buhay ko. Dalhin mo ito sa bayan para subukan. Paano mo nakuha ang kulay na ito? Hindi ko pa ito nakita. Ang kulay ng tubig ay bagay na bagay sa suot kong ito. Ay, nandito na, nandito na. Huwag magmadali, huwag magmadali. Mag-iwan ako sa iyo ng 2 talampakan. Pakiusap, Kinsanggi, tulungan mo akong magtabi ng 2 talampakan. Nakatuklas ng produkto na inimbento ng host, at nakamit ang tagumpay sa merkado. Nagdagdag ng 200 puntos. Na-unlock ang achievement badge para sa inobasyon sa paghahabi. Kasalukuyang kabuang puntos, 1,250. Nandyan ba si Jin Yato? Kami ay mula sa katabing na yon. Narinig ko na kayo ay gumagawa ng bagong tela. Nais kong makita kung maaari tayong magtulungan. 100 liyang, wag maging eksklusibong kagamitan. Walang takot sa banta. Hindi natatakot at nakagawa pa ng bagong kulay. Iyon ang mga bagong kulay ng ginang. Kahit ang pinakamagaling nating Jer ay hindi makakita ng paraan. Kung patuloy siyang gagawa ng tela para sa dato ng lungsod, mukhang mahirap na ang negosyo. Pupunta si Lola Zhu para maghatid ng liham sa mahal na reyna sa Beijing. Sabihin mo na may mga kakaibang bagay dito. Natatakot akong may kaugnayan ito sa regent. Tanungin kung gusto ng reyna na gamitin ang koneksyon ng gobyerno. Mas mabuting maputol na ito agad. Nalaman na. Ibalik kay Ginoong Wang Sujin. Sa edad na 17, panganay na babae ng pamilyang Su sa King Village. Maagang pumanaw ang tiyahin. Matapos mag-asawa muli ang ama, siya ay pinahirapan ng madrasta at mga kapatid na babae sa ama. Sa simula ng taon, naghiwalay ang pamilya. Nakuha lamang ang isang lumang bahay sa silangan ng Nayon. At 3 munang payak na lupa. Kasama ang nakababatang kapatid na lalaki, nag-iisa silang namumuhay. Hindi pa umabot ng 1 buwan mula nang maghiwalay ang pamilya. Ang babaeng ito ay gumawa ng 3 bagay para makapagtanim ng mataas na ani ng mais. Nagsimula ng negosyo ng pag-aasin ng gulay at alak na lasing. Pumirma ng pangmatagalang kontrata. Pinabuti ang makinang panghabi. Nagtayo ng gawaing bahay. Ngayon ay pinamumunuan niya ang higit 10 kababaihan sa paligid sa paghabi. Nang magsiyasat ang kanyang tauhan, pinuri siya ng mga kababaihan sa nayon ng sabay-sabay. May isa pang bagay. Ang gamot para sa iyong sugat na inihanda ng babae. Nagsagawa ng lihim na pagsusuri ang aking mga tao sa parmasya ng Imperial Hospital. Sinabi mismo ni Ilse Liu na makatwiran ang pagkakahalo ng gamot na ito. Napakahusay ng pamamaraan ng mga pinuno at mga tagapagsilbi. Wala pang nakakita ng ganitong uri ng gamot na may amoy ng bata. Ihanda ang kabayo at magbihis ng simpleng damit. Prinsipe, ang iyong sakit ay naganap lamang 1 beses. Paalala ni Ginoong Liu, ihanda ang kabayo. At lingsa. At lingfeng. At lingsa. At lingfeng. At lingfeng. At lingfeng. At lingsa, ang itinanim mo ay si Jaiping. At lingfeng. Kung hindi ang itim ay mahaba. Kung hindi ang mga ito ay mahahaba. At lingsa, yung sa iba ay hanggang bewang lang. At lingfeng. At lingsa.
Ang tabako, naniniwala ka. Ginoo, nandito na kayo. Kahit ayaw man, kailangang maniwala. Gusto mo bang tikman? Makukuha na ito sa loob ng 10 araw. Matamis ito kapag niluto. Nasaan ang kapatid mo? Pumasok na siya sa paaralan. Pinuri siya ni Ginoong Yan na mabilis matuto at matandaan. Gusto mo bang pumasok at umupo? Mukha mong mas malala pa kaysa noong huli. Hindi na kailangan. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit magulo ang pulso mo? Nasaan ang gamot na binigay ko sa'yo noon? Kunin mo na ang bigas. Nakita ko na. Buksan ang bibig at lunukin lahat. At Ling Feng, at Ling Sa, huwag pilitin ang sarili, ilubog ang ki sa Dantian. Huwag pilitin ang sarili, ilubog ang ki sa Dantian at Ling Feng. Sumunod sa lakas ng gamot at Ling Feng. At Ling Feng. Pumasok ang malamig na lason sa buto. Hindi isang dosis o isang paraan ang makakapagpagaling. Kailangan itong isagawa sa 3 yugto. Unang yugto, pagsasaayos ng daloy at pag-aalis ng lamig. Pagbabalik ng enerhiya sa mga ugat. Alisin ang mababaw na lason sa mga meridian. Ikalawang yugto, pagdadala ng lason pabalik sa meridian. Ilabas ang malamig na masamang elemento mula sa mga buto patungo sa meridian. Ikatlong yugto, palakasin ang katawan at itaguyod ang pinagmulan. Gamit ang bihirang halamang gamot, kasabay ng acupuncture, upang ganap na ma-detoxify. Dapat eksakto ang dosage sa buong proseso. Huwag magmadali, at huwag rin magpabagal. Ano ang nakita mo? Mga itinanim noong pagkabata. Hindi bababa sa 1-0 taon. Hindi gusto ng taong naglagay ng lason na mamatay kaagad. Gusto niyang dahan-dahan kang magtiis. Hanggang sa maapektuhan ang iyong mga buto ng malamig na lason. At pumalya ang 5 organo. Mamamatay ka ng tahimik at walang ingay. At ang taong naglagay ng lason ay nasa paligid mo. Dahil hindi ito isang beses lang inilagay na lason. Ito ay sa mga bahagi at dami. Pangmatagalang pagpapakain. Ang dosis ay tumpak na naitakda. Ang mga paraan ng paggamot ng Imperial Medical Institute sa mga nakaraang taon. Suspets ako ay nakatuon sa pagpigil. Kapag sumiklab ang malamig na lason, gagamitin ang mainit na gamot upang pigilin ito. Tama ba na ang reseta ni Liu Tai ay pinalitan bawat taon? Yesui, kaya't sinasabi ko, mali ang direksyon ng paggamot ninyo. Ang pagpigil ay nagdadala lamang ng malamig na lason mula sa labas papasok. Mula sa mga meridian papunta sa utak ng buto. Mas malalim ang pagpasok habang pinipigilan. Ang aking pananaw ay kabaligtaran. Dapat ilabas ang lason. Nahati ito sa 3 yugto. Una, initin ang mga meridian at alisin ang lamig. Alisin ang mga mababaw na toxin. Pagkatapos ay ibalik ang toxin sa meridian. Hayaang lumabas ang malamig na enerhiya mula sa buto. Sa huli, itaguyod ang tamang balanse at palakasin ang katawan. Ganap na alisin. Ang buong proseso ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating taon. Hindi maaaring itigil ang gamot sa gitna. Kaya nitong magpagaling. Hindi ko maaasahan na ganap na gagaling ka. Dahil masyado nang matagal ang pagka-expose mo sa lason na ito. Ngunit makakasiguro ako. Una, na makakapagpahaba ng buhay ng 1-0 taon. Pangalawa, na hindi na ito madalas na mangyayari. Ang natitira ay nakasalalay sa kondisyon ng iyong katawan. Ayos. Ipapagamot kita. Uminom ng mainit ang unang dosis ng gamot na ito para sa pag-aalis ng lamig. Kapag ininom mo ito, ang mga kasukasuan ay magiging masakit na parang tinutusok ng karayom, tiisin mo lang. Huwag gumamit ng panloob na lakas para pigilin ito.
Hawakan ang iyong sarili. Hayaan ang bisa ng gamot na itulak ang lamig patungo sa dulo ng mga ugat. Nawala na ang malamig na hangin sa mababaw na bahagi. Hindi na ito muling babalik ngayong gabi. Salamat sa iyong pagsisikap. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Kailangan nating maghanap ng trabaho bukas. Walang sapat na pagkain sa lumang bahay na ito para sa mga tamad. Mayroon tayong agarang balita mula sa prinsipe sa kabisera. Sinusugan ni Empress Zhao ang tatlong matataas na opisyal na nagbigay ng sama-samang ulat sa pulong ng korte na nag-aakusa sa iyo na hindi bumalik sa kabisera. At Ling Feng may masamang balak, hinihiling na palitan ang punong ministro. At Ling Sa, pansamantalang pinigil ng Emperatrice Dowager. Pero matigas ang paninindigan ng mga ministro. At Ling Feng, at Ling Sa, at Ling Feng, at Ling Sa, at Ling Feng, at Ling Sa, at Ling Feng. Isa pang araw ang manatili. Ay! Bakit ang haba ng basto na ito? Mas doble ang laki ng uhay nito kaysa sa amin. Bilog na bilog ang bawat butil. Walang isa man lang na luma. Gaano karami ang ani kada mu? Base sa palay sa lupang ito. 3 beses na mas mataas kaysa sa pinakamagandang bukid sa aming baryo. Loloksu, gusto kong humingi ng tulong sa lahat. Pagkatapos anihin ang pananim ngayon, bukas lilinisin ko ang bakanteng lupa para ipakita ang paraan ng paggawa ng pataba at pagpili ng binhi. Ituturo ko ng buo sa mga gustong matuto. Totoo ba yan, Jinyato? Totoo, pero may 2 kondisyon ako. Una, ang mga matutong gawin ito ay kailangang magtulungan sa hinaharap. Pangalawa, bawal manakit ng mga ulila at matandang nag-iisa. May ilang matandang ulila sa nayon. Sa susunod na panahon ng pag-aani, kailangan may tumulong magdala ng pasanin. Tama ang sinabi niyan. Tama ang sinabi niyan. Kung sino man ang matutong gaya ni Jinyato, tapos mang-aapi pa, ako ang unang tutol doon. Jinyato, tingnan mo dyan. Iyon nga noong araw sa labas ng paaralan. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakatingin kay Suan sa tabi ng bintana ng tea house. Siya pala ang county magistrate na si Ginoong Lee. Tungkol sa teknolohiya ng pagtatanim, mga detalye sa pagpili ng buto, compost, distansya ng pagtatanim at iba pang propesyonal na aspeto. Ihahanda ang dokumento para isumite sa kabisera. Kung ang pamamaraang ito ay maipapalaganap, maaaring masolusyonan ang tagutom sa lugar. Binibining Su, yung sinabi mong mataas ang ani na paraan ng pagtatanim noong nakaraan. Balak ng aming bayan na subukan muna ito sa nayon ng Kinghe. Ikaw ang magiging tagapayo sa pagsasaka. Ang pamahalaan ang magbibigay ng mga materyales. Ikaw ang magbibigay ng kaalaman. Ang dagdag na ani ay bibilhin ng pamahalaan. Hindi ka magtatrabaho ng walang kabayaran. Salamat po, Ginoong Lee. Pwede akong maging tagapayo sa pagsasaka. Pero may 3 kondisyon ako. Sabi mo, una, para itaguyod ang pagtatanim, kailangan munang ayusin ang daan. Mula sa bayan ng Kingi hanggang sa bayan. Kapag umuulan, nagiging latsean ito. Hihilingin ko sa mga nakatataas na maglaan ng pondo para sa pagkukumpuni ng daan.
Magpapadala ang nayon ng manggagawa. Ang pagkukumpuni ng kalsada ay tungkulin ng pamahalaan. Sa bagay na ito, matatag ang aming bayan. Pangalawa, magbubukas ako ng opisyal na tindahan sa bayan. Hindi ito panandali ang pwesto. Ito ay lehitimong negosyo na may rehistradong pangalan. Tinitiyak kong lahat ng operasyon ay ayon sa batas at walang buwis. Hinihiling ko lang na huwag maglagay ng hadlang sa pahintulot sa negosyo, mahal na Ginoo. Sundin mo na rin ito. Pangatlo, may mga taong naiinis sa aking negosyo. Noong nakaraang beses, may mga tao mula sa jigsiufang ng Focheng ang nagbanta at nang akit sa akin. Pakiusap, Ginoo, pangako po, na ang aking legal na negosyo ay hindi maaapi ng anumang masamang pag-uusig. Kung may gagamit ng impluensya para ako'y supilin. Naway ang pamahalaan ay patas na magpatupad ng batas. Bilang opisyal ng lalawigan sa panahong ito, kung hindi mo kayang protektahan ang isang lehitimong negosyante sa ilalim ng iyong pamamahala, hindi na kailangan ang posisyon ng county magistrate. Huwag mag-alala, Yanvi. Sue, sinumang humipo sa iyo ay labag sa mga utos ng aming county. Kaya't maraming salamat, Ginoo. Sa iyong murang edad, kaya mong ayusin ang mga walang trabaho sa isang nayon. Mas epektibo pa ito kaysa sa opisina ng agrikultura ng bayan. Kanya-kanya lang ng pangangailangan. Atling kailangan nilang magpakain ng pamilya. Atling panunuya. Atling matapang kailangan kong maglabas ng produkto. Walang may utang sa isa't isa. Ako si Suwan isang karaniwang babae, bumabati sa mahal na gobernador. Malayo ang nilakbay ninyo, mahal na gobernador. Ang hirap nyo, ang sinulid na ito mula sa trigo ay sobrang pino. Mas puti pa ito kaysa sa palay na tanim namin sa baryo. Bini-bini. Ito ay sinulid ng bulak. Ito ay sinulid ng bulak, hindi mula sa trigo. Ang trigo ay pagkain. Hindi ito pwedeng gawing sinulid. Ang bigas ay itinatanim sa mga palayan. Ang trigo ay itinatanim sa mga tuyong lupa. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Hahaha, Yangi. Sue, kaunti na lang ang katulad mo na may talento at pananaw. Mayroon akong isang matandang kaibigan sa kabisera. Susulat ako ng liham para irekomenda ka. Hindi ito koneksyon sa likod. Ganito ang kakayahan mo. Dahil sa isang maliit na nayon. Nakapagpasalamat sa malaking pagmamahal ng mga nakatatanda. Hindi ko mapaliwanag ang pasasalamat. Hindi ko alam na ang matandang kaibigan ay napakahalaga. Si Lu Zeping, ang punong tagapamahala sa Haring Rehente. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwang magsasaka. Ang kanyang talento ay maaaring magamit. Mapagkakatiwalaan ang kanyang puso. Kung may pagkakataon, sana si Kuya Lu ang magrekomenda. Ipapadala bukas. Pupunta sa opisyal na istasyon sa dulo ng lugar. Sujin, walang puso kang ingratong tao. Tingnan niyo itong babae. Nagbukas ng tindahan sa bayan at kumikita ng malaki. Hindi man lang siya nakakain ng mainit na lugaw sa bahay ng kanyang ina. Anong klaseng anak na walang utang na loob ang ganito? Ang taong walang puso na ito ang nagmamay-ari ng tindahan. Kayo pa ang pumapasok at bumibili. Tama ba at Lingfeng? Hindi ba? Paghiwalay nila, hindi na niya kinikilala ang pamilya. Inalagaan siya ng pamilya Su ng mahigit 10 taon. Nagpalaki ng isang ingrato. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Yahaha! Noong naghiwalay ang pamilya, ano bang ibinigay niyo sa akin? Isang sirang bahay na tumutulo ang ulan. 2 layang na pilak, at ang kahon at pilak na pulseras na dote ng nanay ko. Nang ilalim ng unan, lahat ng pera ay nilamon ng madrasta. Ayon sa katotohanan, nakatala ito sa mga formal na dokumento. Ngayon magbubukas ako ng tindahan. Kumikita ako sa pamamagitan ng aking sariling pawis mula sa maagang paggising hanggang sa gabi. Salamat sa pagbati. Pumasok po kayo at mag-inom ng tsaa. Pinipili ninyong guluhin ang aking negosyo. Kaya't kailangan ko munang ipakita ito sa mga kapitbahay. Ano ba talaga ang nakasulat sa 2 papel na ito? At Lingfeng, isang sirang bahay, 2 tael ng pilak, para paalisin ang sariling apo na babae. Ngayon may tindahan na siya. Tapos umiiyak at nagrereklamo ulit. Wala na bang hiya sa mukha mo? Hahaha. Hahaha. Pasensya na po sa inyo. Ngayon ang grand opening. Lahat ng produkto ay may isa 0% diskwento. Bumili ng 3, libre ang isa na pampakinis ng mukha.
Saan nanggaling ang reseta na ito, miss? Pamana mula sa ninuno at inayos ko pa ng ilang beses. Bibilhin ko ang reseta na ito, magbigay ka ng presyo. Ginang, hindi ko binebenta ang reseta. Tanging ang tapos na produkto lang ang binebenta. Kung gusto ninyo, maaari kayong palaging bumili dito sa hinaharap. Naghihintay pa ang prinsesa. Jean, ang ginang kanina ay napakabukas palad. Binili niya lahat ng aming pampaganda. Tingnan mo ang tindig niya. Hindi siya basta-basta tao. Tiazhang, lumayo ka. Kung may mga taong may dayuhang accent na pumunta sa tindahan natin, magmasid ka ng mabuti. Lola Zeu, ano ba ang mga magagandang nakuha mo sa pagpunta mo sa timog? Bumalik lang siya sa tabi ni Taifei. Isang bagay lang. Sa tingin ko magugustuhan mo ito. Mas maganda pa ito kaysa sa mga pampaganda sa palasyo. Saan galing ito? Gawa ito ng isang dalaga sa isang maliit na bayan sa Qingping County. Gusto kong bilhin ang kanyang resipe. Sabi niya hindi niya ibebenta. Tanging ang tapos na produkto lang ang binebenta niya. Talagang may temper. Mabuti ang may temper. Ang walang temper ay hindi tatagal sa mundong ito. May sulat mula kay Limingda, ang pinuno ng Qingping. Malakas ang rekomendasyon para sa isang babae mula sa bayan. Sinasabi niyang nag-ayos ng paraan ng pagtatanim, na nagpalaki ng ani ng 3 beses, at nag-imbento ng bagong teknolohiya sa paghahabi. Nagtutulak ng isang industriya, at tumutulong sa mga ulila sa nayon. Medyo kilala siya. Ang pangalan ng taong ito ay Sujin. Alam ko ang taong si Limingda. Hindi siya basta-basta pumuri sa iba. Kung ganito ang kanyang isinulat, tiyak na may katotohanan ito. Nasa tabi ng Qingyi County ang Wangfu Merchants. Hindi ba't nag-iisip ka ng maaasahang supplier ng tela? Makipag-ugnayan ka sa kanya sa ngalan ng negosyo. Sabihin mong handang mag-invest ang Wangfu upang tulungan siyang magbukas ng sangay sa lungsod. Hindi na kailangang banggitin ang normal na kalakalan. Ang aking pangalan ay ipapasa na ng aking nasasakupan. Nalaman ng mga tauhan ng prinsipe na ang likod ng Jingxiufang ay talagang negosyo ng sangay ng pamilya Zhao. Nagpadala na ng tao ang pangunahing ginang ng pamilya Zhao sa Beijing upang ipaalam sa paboritong konsorte. Matagal nang nakatingin ang pamilya Zhao dito. Sa wakas, nahuli na sila. Ipasa ang mensahe kay Sujin. Pahintulutan ang tindahan ng prinsipe na makialam, na magbukas ng sangay sa lungsod ng mansyon. Magpadala ng 2 mahuhusay na tao doon, para protektahan ang mga negosyante sa negosyo, at para rin ipakita na ang mga negosyante ay may kakayahan. At Ling Feng. Liha mula kay Jinyato mula sa lungsod ng Beijing. Sinasabi na ito ay mula sa Wangfu na kumpanya. Nais nilang makipagsosyo sa atin para magbukas ng sangay sa Fucheng. Ito ay mula sa Wangfu nga. Jin na bata. Ang pakikipagsosyo ng Wangfu sa atin ay napakalaking karangalan. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na manggulo sa atin? Sumagot si Tiazhang na pumapayag sa kanilang mga kondisyon, tayo ang magbibigay. Hindi tayo nagbebenta ng mga formula. Hindi tayo nagbebenta ng ating mga sarili. Nakikipag-usap lang tayo tungkol sa pakikipagtulungan. Talagang malayo ang narating ng iyong negosyong pakikipagtulungan. Galing sa Taifei Palace. Sinasabing isang dalaga mula sa Qingyun County ang gumawa nito. Ang huling inutusan ng Guifei tungkol sa sinulid mula sa Zhajingxiufang ay pareho lang sa taong gumawa ng mga kakanina ito. Isang magsasaka mula sa Qingping County na marunong magtanim, marunong ding maghabi, at makagawa ng pamahid. Siya sa atin mo ng mabuti. Sino ang gumawa ng bagay na ito? Saan ito nagmula? Sino pa ang nasa likod nito? Kung may kinalaman ito sa regent, dapat itong sirain agad. Nasaan ang may-ari? Patawag ang may-ari ninyo. Ginamit ng asawa ko. Ang peke mong gamot. Nagkaroon siya ng malalaking pantal sa mukha. Masakit at makati. Sabi ng doktor, baka may peklat pa. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, ako mismo ang magrereklamo sa otoridad. At ipasasara ang tindahan mo. Ako ang may-ari. May kailangan ka, Ginoo. Ang bote ay mula sa suji. Ngunit hindi tama ang amoy. May napakagaan na amoy ng isda.
Sabi ng Ginoo. Ito ay rashes mula sa aking pampakinis na cream. At Lingza. Sobrang walang kwenta, kahapon ko lang binili. Sobrang walang kwenta, kahapon ko lang binili at Lingfeng. Sobrang walang kwenta, kahapon ko lang binili. Nilagay ko kagabi at Ling. Kanina umaga, ganito na ang mukha ko. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ayos, Ginoo at Lingfeng. Ayos, Ginoo. Pakiusap, lumapit ka dito. Gamitin mo ang tubig na ito. Hugasan mo ang mukha mo. Bakit hindi mo magawa, tutulungan kita? Ginoong Zhao, hindi ko alintana kung ikaw ay nagpunta dito. O may nag-imbita sa iyo. Sa araw na ito, hindi ko ito isusumbong sa mga otoridad. Para sa kaunting dangal ng iyong ama. Ngunit tandaan mo, ang mga bagay na gawa ni Suji ay tunay na kalidad. Kung may gustong manira sa aking pangalan, mas mabuti pang hugasan muna ang pulbo sa mukha. Hahaha, anak ng pamilyang Lao Zhao. Gumagawa ng ganitong mababang gawain. Para lang manloko ng tao. Kahit ganito pa man, nagagawa niya pa rin. Alam ko yung batang Zhao. Yung tatay niya may 2 tindahan ng sari-sari. Ako nga hindi makapangahas gawin yun. Pero siya, nagamit na lang bilang sunod-sunuran. Alam mo kung sino ang nasa likod nito. Si Su Waner. Yung ate mo na si Ji. Talaga namang hindi siya mapakali. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol kay Jin. Sa negosyo, may halaga ang sinasabi ko. Bukas, ipapaabot ko na may balita. Sa hinaharap, sinumang humadlang kay Suji ay parang humahadlang sa akin sa Zuixianju. Ang mga produkto ng Suji. Sino ang sisira sa reputasyon? Ako si Shen, ako ang unang tatanggi. Tito Shen, para sa iyo ang basong ito. Alam mo ba, anak, ang mga nagawa mo nitong mga nakaraang buwan. Maraming matatandang mga ngalakal sa bayan natin ang humahanga sa iyo. Isang simpleng anak ng magsasaka na nagtagumpay dahil sa sariling kakayahan. Ganitong tao, siguradong susuportahan ng samahan ng mga negosyante. Alam ko ang kahinaan ni Sujin. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang kapatid na nag-aaral sa pribadong paaralan. Maaari kitang tulungan sa kanya. Ang kondisyon ay pagkatapos ng tagumpay ay pakasalan mo ako sa pamilyang Zhao. Basta't maipapabagsak si Sujin. Handa akong magbayad ng anumang halaga. Narinig kong matalino ang iyong kapatid. Maaaring magamit ang bagay na ito. At ito ay regalo mula sa prinsipe, Ditsan. Sabi niya matalino ka. Kaya para sa'yo ito. Magpraktis ka ng mabuti sa pagsusulat. Huwag sayangin ang kabutihang loob niya. Ate, kapag lumaki na ako, gusto ko ring maging kasing galing ng prinsipe. Pagkatapos ay iingatan kita. Kumain ng on time, huwag magpapabaya. Ginoo, ang matandang ministro na ito na may pulang kabayo. Nakikita ko lang ang larawan sa mga lumang aklat. Napakahirap kunin ang halamang ito. Walang tunay na spesimen sa pharmacy ng Grand Hospital sa loob ng 30 taon. Pero ang dalagang iyon ay nakakuha pa nga. At Lingsa, at Lingfeng, at Lingsa. Surin, at Lingfeng. Jing Xiufang. Mula sa may-ari patungo sa bahay ng pera. At Ling mula sa lungsod ng pamahalaan patungo sa kabisera. Suriin ang mga detalye. At Lingfeng, mag-check tayo ng background. At Lingsa. At Lingsa. Jiao. Laro. Hindi lang sila nakatutok sa isang magsasakang babae.
Nagtatakda sila ng plano. Isang bitag laban sa akin ang kanilang inilalatag. 6 na ang lihim na bantay sa lungsod. Dagdag ang mga tagong bantay sa paligid ng sangay ng Suji. Kung may mangyaring masama kay Sujin, kahit isang hibla ng buhok, dalhin ang ulo mo sa harap ko. May nangyaring insidente sa lungsod kay Jin. Sinara ng mga opisyal ang sangay. Sabi nila hindi malinaw ang pinagmulan ng mga kalakal. Nakakaabala raw sa merkado. Lahat ay nakumpiska at kinumpuni. Tita Zhang, tulungan mo akong ihanda ang malinis na damit. Aalis na ako. Si Qiangi, Su ay sumusunod sa mga alituntunin sa pagkumpiska. May nag-ulat na ang iyong mga produkto ay may hindi malinaw na pinagmulan. Hindi maiiwasan ng opisyal na ito na magsagawa ng investigasyon. Hanggang hindi ito nalilinaw, hindi maaaring galawin ang mga produkto. Hindi pwedeng magbukas ng tindahan. Ito ang patakaran. Bumalik ka muna at maghintay ng sulat. Taga-apoy. Lahat ng aking mga kalakal ay mailegal na pinanggalingan. May resibo ng buwis at tala ng inspeksyon ng kalidad. Sabi ninyo may nagreklamo. Maaari bang sabihin kung sino ang nagreklamo? Ano ang tiyak na nilalaman ng reklamo? Hindi maaring ibulgar ang pagkakakilanlan ng nagreklamo. Tungkol sa nilalaman, hindi pa ito na-verify ng opisyal. Hindi maaring talakayin ng detalyado. Kailan po kaya ma-verify ng nakatataas? Ang aking tindahan ay sarado at ito ay nagdudulot ng 1-0 tael na pilak na pagkawala sa isang araw. Naghihintay ang mga katulong na makapagtrabaho para sa kanilang pamilya. Dahil sinusunod nila ang mga patakaran. Lagi namang may takdang oras sa paglilitis, di ba? Sa pinakamababa, 3 buwan. Sa pinakamataas, 6 na buwan. At Lin Feng, maraming kaso sa lungsod, kailangang maghintay. Ginooson, ang mga paninda ko ay walang pinagmulan. Hindi ko alam kung bakit walang iligal na operasyon ang tindahan ko. Ngayon, pwede mo akong ipasara. Bukas, pwede ring gamitin ng iba ang parehong paraan. Para ipasara ang ibang mga negosyong sumusunod sa batas. Ang mga opisyal ay tagapangalaga ng lugar. Hindi nila gustong maging takot ang lahat sa pamilihan ng lungsod. Binibigay ko ang magandang salita sa'yo, Di. Su, ikaw pa ang nagtuturo sa akin. Lumabas ka muna, hintayin nating malinis ang investigasyon. Aasahan mong ipapaalam ko sa iyo. Dumating na ang mga tao mula sa tanggapan ng Regent. Utos mula sa tanggapan ng Regent. Ang Suji Bai Weifang ay itinuturing na espesyal na negosyante ng tanggapang ito. Ang kanilang mga produkto tulad ng mga atsara, tela at pampaganda sa balat ay nasuri ng tanggapan ng hari at ang pinagmulan ay legal. At hindi ito illegal. Mataas ang kalidad. Walang sinuman ang maaaring. Walang dahilan na pahirapan, ipasara o istorbohin. Naitala na sa palasyo ang pagsusuri sa mga kalakal ni Su. Ibabalik agad sa araw na ito. Agad na bubuksan ang tindahan. Ang lalabag ay paparusahan bilang hadlang sa opisyal na gawain ng palasyo. Simula sa sandaling ito, hindi na lang ako isang simpleng magsasaka. Isang maliit na tindera. Pinuno ng palasyo ng rehente. Hayagang iniugnay ako ng palasyo kay Xiaohun. Nadamay na ako. Wala na akong ibang mapupuntahan. Isang babaeng magsasaka. Ang rehente, para lang sa isang babaeng magsasaka. Kahit ang tagapagbantay ng palasyo ay kumilos. Dahil mismong ang Regent Prince ang kumilos. Hindi na talaga pwedeng manatili si Sujin. Narinig kong mahusay si Binibining Su sa medisina. Ako, hari, ay nangangailangan ng tulong. Inaanyayahan ko ang dalaga na pumunta sa lungsod para magpatingin ng maraming beses. Nakahanda na ang lahat ng kailangan. May mga tao na mag-aalaga sa iyo habang nasa daan. Ayusin ko lang at aalis na ako. Sa pagkakataong ito, nahirapan ang pamilya sa bahay. Tinutukan ng mga tito at tita. At Ling Feng.
Ito na yung galing sa nayon. Kahit ganito ang itsura, naglakas loob pang magpakita sa prinsipe. Sana ay maayos ang biyahe. Ilagay na ang kamay ng maayos. Hindi ka umiinom ng gamot sa tamang oras. Abala sa mga gawain. Wala ng buhay. Ano pa ang abala mo? Sa ikalawang yugto, kulang ka ng 1 dosis. Sinasabi ng pulso ko na bumabalik ang lamig at lason, 2 puntos. Ikaw na mismo ang nagsabi na kulang ka ng ilang piraso. 2 piraso. Xiao Heng, ang paggagamot sa sakit mo ay parang digmaan. Kapag umatras ka sa kalagitnaan, lalakas lang ang pagsalakay ng kalaban. May 12 na dosis itong gamot. Hatiin ko ito araw-araw. Ang mga tagapaglingkod mo ang magbabantay. Hindi pwedeng may mapalampas kahit isa. FF Descent. Gabi na sa Wangfu. Inanyayahan mo ako. Siyempre, ikaw ang nag-ayos. Nakaayos na. Malapit ang silid ng bisita sa silid ko. Madaling mag-check up. May isang probinsyang dalaga na naglakas loob na lampasan ang Taiyuan. Diretso siyang nagbigay ng lunas sa Regent Prince. Ihanda ang sedan chair, tawagin ang hukom ng Fang Yuan. Isama si Dr. Zeng. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang batang babae na ito. Opo. Binibini, narinig ko na inaalagaan mo ang prinsipe. Sa kanyang malamig na lason. 10 taon nang hindi gumagaling sa Imperial Hospital. Ikaw ay isang batang babae lamang. Sino ang iyong guro? Anong paraan ang ginamit? Ang aking guro ay ang aking ina. Ang aking natutunan ay mula sa mga hindi formal na paraan. Ang reseta ay ako mismo ang gumawa. Ito ang lahat ng tala ng pagsusuri at detalye ng gamot. Mula nang tumanggap ng paggamot ang prinsipe. Kung may katanungan si Ilse, Liu, ngayon, maaari tayong magdebate ng harapan sa harap ng prinsipe. Mas detalyado ang paglalarawan ng pulso kaysa sa istasyon ng ospital ng Imperial Medical Academy. Sa loob ng 10 taon, ang direksyon ng gamot ng Imperial Medical Academy ay palaging gumagamit ba kayo ng mga gamot na nagpapainit at nagpapatuyo para supilin ang lamig na lason. Ang pagsupil ay parang itinutulak ang malamig na enerhiya mula sa mga ugat papunta sa buto. Sa katotohanan, lalong lumalalim ang ugat ng sakit. Ang iniisip ko ay kabaligtaran. Paglabas ng lason. Unang yugto, pagpainit ng meridian at pagtataboy ng lamig. Pagbukas ng daan, 2 yugto. Pagbalik ng lason sa meridian. Pag-alis ng malamig na enerhiya mula sa bone marrow. 3 yugto, pagpapalakas at pagpapatibay ng katawan. Ganap na paglilinis. Bawat hakbang ng gamot. At lingza, ang mga meridian na tinahak. Ang mga meridian na tinahak, nakaayos ng maayos. Ang Taian Nansheng ay nakalalaso na gamot. Kumusta naman ang lakas ng loob mong gamitin ito sa ganitong mahalagang bahagi? Ang Taian Nansheng ay talagang nakalalason. Ang ginamit ko ay Dantianshu. Nag-aalala na may asin na hinalo sa pagkain ng cowboy. Matagal na pinasingaw at pinatuyo. Pinatakbo para mabawasan ang lason. At Lingfeng wala ng lason. Ito ang tala ng pagpapatakbo. Binibini, mas detalyado pa ang iyong pagsusuri ng pulso kaysa sa ng Imperial Hospital. Walang mali sa pagsusuri ng gamot. Tama nga na mali ang direksyon ng Imperial Hospital. Handa akong makipagtulungan sa iyo at subukan ito. Kung malulutas ang malamig na laso na ito, ang buong Imperial Hospital ay may utang na loob sa iyo, binibini. Kung ganoon, pakiusap na tulungan mo akong bantayan si prinsipe. Huwag mo siyang hayaang magpabaya o magpalampas ng gamot. Isang babaeng magsasaka ang tumira sa palasyo ng Regent. Para protektahan siya, ang Regent ay naglabas pa ng opisyal na utos ng palasyo. Sige, gusto kong makita kung paano mabubuhay sa lungsod ang isang probinsyanang dalaga. Tingnan natin kung magtatagal siya sa Maynila. Magpadala ka ng imbitasyon sa mga matandang ginang ng pamilya J. Kamakailan lang ay nakakuha ako ng mga dekalidad na pulbos at kolorete. Imbitahin mo sila para mag-enjoy ng bulaklak at magsaa. Sabay na ipakilala ang isang bisitang galing sa probinsya. Ha. Ang mahal na konsorte ay nakakuha ng ilang bihirang punong pioni.
Espesyal na inimbitahan si Binibining Su sa palasyo para manood ng mga bulaklak at uminom ng tsaa, upang mag-usap tungkol sa sining at kagandahan. Ang panonood ng bulaklak ay kunwari lang. Ang tunay na layunin ay suriin siya. Gustong makita ni Consort Zhao kung anong klaseng babae ang isang magsasakang iniingatan mismo ng prinsipe regente. Ano nga ba talaga ang pagkatao niya? Ito na ba si Binibining Su? Narinig ko na ang marami tungkol sa iyo. Kaya't ako'y naguguluhan. Kaya't espesyal kong inanyayahan ka ngayon. Tawagin ang mga tao para ipakita kay Yan Su. Bihira ang pagkakataong magkakasama tayo ngayon. Bakit hindi tayo magdaos ng tahimik na paligsahan? Para mas maging masaya. Si Qiangi Su ay nagpakita ng kanyang talento sa lahat. Subukan mo rin ipakita ang iyong talento. Pumili ka ng isa sa pagtugtog ng instrumento, chess, pagsusulat, o pagpipinta na mahusay ka. Hahaha, hindi ako marunong sa pagtugtog ng instrumento at chess. Ngunit medyo may alam ako sa medisina at pamamahala. Hindi na nakakagulat. Dahil ikaw ay nagmula sa isang probinsya. Hahaha, tama ang sinasabi ng inang Reyna. Totoo, ako ay nagmula sa probinsya. Pero ang mga palay na aking itinanim ay nakapagpapabusog sa mga tao. Ang mga gamot na gawa ko ay nakakapagpasaya sa mga babae. Sa lahat ng narito, marami sa inyo siguro ang nakagamit na ng aking pangangalaga sa balat mula sa suji. Nagamit ko na ito noong nakaraang buwan. Ginamit ko ito ng mahigit 2 linggo. Nawala na ang mga balat na nagkakalas dati. Pati ang maliit kong biyenan ay bumili na rin. Sabi nila mas maganda pa kaysa sa mga pampaganda na galing sa palasyo. Nagpa-order din ako ng ilang bote sa aming tahanan. Ibinahagi ko sa ilang mga biyenan. Lahat sila nagsabi na maganda talaga ang pampakinis na iyon. Ginamit ko ito ng kalahating buwan. Nawala na halos ang mga tuyong linya sa mukha ko. Talagang gumaganda ang kutis ni Haring Ginoo. Talagang lalo pang gumaganda si Haring Ginoo. Hahaha. Hahaha. Sa ibang araw, bibisita ako para magtanong tungkol sa mga paraan ng pangangalaga sa balat. Ang natatanging mainit na kulay at bilog na kahon na ito. Hahaha. Ayos lang. Ginoong Su, ang reyna ay humihiling sa iyo. Yung pagtatanghal na inihanda ni Ginang Zhao ngayon. Nanonood ako mula simula hanggang dulo sa likod ng kurtina. Yes palagi siyang matalim ang dila sa loob ng harem. Ngayon ay napatahimik siya ng isang batang dalaga. Na hindi makapagsalita, nakakagaan ng loob ang aking panonood. Gusto ko ang batang ito. Maganda ang panlasa ni Heng-er. Hahaha. Hahaha. Ang agarang liha mula kay Yan. Sumula sa Kingping ay nagbigay ng balita. Si Suan ang nanguna sa pagsusulit ng mataas na paaralan sa county. Ah! Umiiyak. Hindi ako umiiyak, nasunog lang ng usok ng panggatong. Si Suan ang nangungunang estudyante. Mas mahusay pang magpahiyang itong kapatid mo kaysa sa iyo. Magtayo ng isang estudyante upang makakuha ng katayuan sa pamamagitan ng mahabang linya ng gawain. Unang yugto ng gantimpala sa oras ng pagdaan. Batayang puntos 800. Dahil sa labis na pagkumpleto. Karagdagang gantimpala, isang bihirang formula ng gamot. Pangunahing sangkap, 1,000 taong Snow Lotus. Pinagmulan, Snow Mountain sa Hilagang Hangganan. Ang Beijing ay teritoryo ng pamilyang Zhao. Kailangan kong iligtas si Xiao Heng. Kaya dapat pumunta sa puso ng pamilya Zhao. Kunin ang nasa ilalim ng kanilang mga mata, na mga bagay. Uy, hindi ba ito ang matandang babae, na pinalayas ang mga apo mula sa bahay? Noong una, isang sira-sirang bahay at 2 tael ng pilak. Nanilamon pati ang dote ng ina. Ngayon na umunlad na sila, nandito kayo para bumati. Nasaan ang mukha nyo, hahaha. Nandito ako para makita ang apo ko. Bakit ka nandito, isang estranghero, Dithi? Nakasulat ng malinaw sa dokumento ng paghahati ng mana ng apo. Si Suan at ang kapatid niya ay magkasama na ng mahigit 1 taon. Nakapagbigay ka ba ng kahit 1 butil ng bigas? Ngayon, nag-aakto ka na parang tunay na lola. Hahaha, Jinya to.
Si Suan ay umaasa sa kanyang kapatid na babae para sa bigas. At anong kinalaman niya dito? At Ling Sa, hahaha. At Ling Feng, hahaha. Si Suan ay napakatalino. Masipag pa. Karapat-dapat siya sa pamagat ng leader. Ang mga tanong sa paaralang pampangasiwaan ay mula sa ating bayan. Kung makakapag-aral si Suan sa paaralang pampangasiwaan, pagkatapos ng 3 taon, may pag-asa sa pagsusulit sa bayan. Nakapagpadala na kami ng liham upang makipag-ugnayan. Kapag nakatanggap kami ng iyong sagot, tiyak na magpapasya na kami. Ang libo-libong taon na Snow Lotus ay matatagpuan lamang sa mga yelong snow mountain sa Hilaga. Sa ikatlong yugto, kailangang tuluyang alisin ang malamig na lason mula sa buto. Ito lang ang tanging pangunahing gamot. Ako mismo ang pupunta. Ang Hilagang rehiyon ay ang lumang pugad ng pamilya Zhao. 3 henerasyon nang namamahala ang pamilya Zhao sa Hilagang rehiyon. Saan ka man tumingin, may tao sila. Babae ka pa na pupunta sa teritoryo nila para maghanap ng gamot. Parang tupa ka sa harap ng tigre. Parang tupa na pumapasok sa bibig ng tigre. Paano ang gagawin mo sa laso ng lamig sa katawan mo? Gaano katagal tatagal ang ikalawang yugto? Alam mo yan sa sarili mo. 6 na buwan, pinakamatagal 8 buwan. Pag nawala ang bisa ng gamot, babalik ang laso ng lamig. Kahit may Snow Lotus, hindi naaabot. Pwede akong magpadala ng tao para hanapin ka. May nakakakilala ba sa iyo ng Snow Lotus? Alam mo ba kung anong panahon ang pinakamainam para anihin ito? Xiao Hang, dahil kinuha ko na ang iyong buhay. Kailangan kong gamutin ka hanggang sa huli. Hayaan mong ang pinuno ng mga tagapagtanggol ang personal na manguna. 6 na tao, walang sinuman ang pinapayagang lumayo sa iyo. Araw-araw, magpadala ng balita pabalik sa kabisera. Kung may kakaiba, agad na lumikas, ito ang hangganan. Nandoon ang hilagang bundok ng yelo. Libong taong yelo. Lumalaki lang sa mga bitak ng yelo sa itaas ng snowline. Baka hindi ka makakita kahit isang halaman sa loob ng 10 taon. Sa panahong ito, madulas ang mga bundok at daan. Mataas ang panganib sa pagkuha ng gamot. Kilalanin ang mga signal flare. Harapin ang mahalagang sandali. Handa na tayo ngayon. Kasulukuyang puntos, 5-0. Nang lingin ka dyan, binibini. Huling hakbang na ng 1,000 taong Snow Lotus. Sa wakas, may lunas na. Ang laso ni Xiao Heng. Paakyat ka sa bundok, huwag kang lumingon, binibini. Paano nila nalaman na nandito tayo? Babae. May nagbenta ng iyong kinaroroonan sa mataas na halaga. Iyong kapatid sa ama. Si Suan ay ginawa ang lahat para makapasok sa pamilya Zhao. Kahit ang iyong panloob ay ibinenta niya ng buo. Suan. Ibigay mo ang Snow Lotus. Iiwanan ka ni Lolo ng isang kasiyahan. Ah! 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 Maliit na sugat lang, hindi ito problema. Ang mga kamay na kayang hawakan ng matatag ang pana sa gitna ng libu-libong sundalo, ay siya ring makapangyarihang regenteng hari ng buong kaharian. Ngayon ay siya ang nagbabalot ng aking sugat. Nangangatal ang kamay. Sa ilalim ng mga mata na labis na malalim, nawala ang lahat ng malamig na damdamin. Naiwan na lamang ang matinding takot. Nakuha na ang gamot. Tingnan mo, buo ang taon ng Snow Lotus. May pag-asa na ang iyong sakit. Sujin. Hindi lang ako basta gustong mabuhay. Gusto kong mabuhay kasama ka.
Ang pagbaba ng bundok sobrang lamig dito. Hindi pwedeng galawin ang sugat mo. Xiao Heng, alam kong kaya kong maglakad mag-isa. Ipadala ang lahat ng mamamatay tao ng Zhao pabalik sa kabisera. May pahayag na dapat makuha mula sa buhay. Kung namatay man, kailangang mapatunayan ang pagkakakilanlan. Ang grupong ito ang matibay na ebidensya laban sa pamilyang Zhao. Opo. Mahal na hari, ang pamilyang Zhao ay maihigit sa 2,000 pribadong sundalo sa Hilagang Hangganan, na nagkukubli ng pondo ng hukbong pangkaharian. Nagpapatakbo ng mga iligal na checkpoint para kumita. Nakipagsabwatan sa mga lokal na opisyal upang itago ang mga ito. Ngayong Hulyo, nagpadala ang pamilyang Zhao ng mga mamamatay tao upang magbantay sa mga nyebeng bundok sa Hilagang Hangganan. Nais na patayin ang hari, at nais ding patayin ang aking Panginoong Su, at habulin ang manggagamot na si Su mula sa bayan. May mga saksi at ebidensya. Naway ipa siya ng mahal na hari. Sang-ayon ako sa kasalanan ng pamilyang Zhao. Ayon sa batas ng dakilang yan, dapat silang parusahan ng buong pamilya hanggang kamatayan. Mayroon din akong ulat. Ang pamilya Zhao ay nagtayo ng lihim na checkpoint sa Hilagang Hangganan, at pinipigilan ang supply ng pera para sa hukbo. Napatunayan na ng kagawaran ng militar ang mga talaan. Nais naming ipasa ito sa inyong kamahalan at sa regent. At Ling Feng. Sinelyuhan na ng mga bantay ng emperatrice ang mga pintuan ng palasyo. Narinig ko ang utos ng regent. At Ling Feng, at Ling Sa, at Ling Feng. Kailangan kong makita ang emperador. Mahal na reyna, may utos ang emperador. Pakiusap, manatili kayo sa palasyo. Ang mga taong ito ay nagbabalak na magrebelde. Mabilis, maglabas ka ng utos. Si Consort Zhao Mu ay nagtipan sa pamilya Zhao nitong mga nakaraang taon, upang paslangin ang hari. May lihim na ugnayan sa Hilagang Hangganan, at nakikialam sa pamahalaan. At araw-araw ay nais pang suportahan ang emperador na ipatapon siya. Ah 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 ah. Ah 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 ah. At Ling Sa, at Ling Feng, huling hakbang na at Ling Feng. Huling hakbang na. Huling hakbang na at Ling Feng. Ginoong Liu, mamaya ay mag-inject ako ng lason. Pakiusap, bantayan ang pulso ng prinsipe. Mahina ang pulso sa pulso. Sabihin mo sa akin ang anumang pagbabago. Sabihin mo agad sa akin. May kumpiyansa ka na. Iniinom mo ang gamot sa tamang oras. May 100% akong tiwala. Kung tamad ka at nakakalusot sa damit, 5% lang ang tiwala ko. At Ling Sa, at Ling Feng, at Ling Song. Puso na tumitibok ng 120. Alam kong nahihirapan ka. Ngunit kailangan mong lampasan ito ng mag-isa. Ngayon, nakasalalay ito sa iyong sariling lakas upang itulak ang lason palabas. Tiisin mo. Ah, nagbago ang pulso. Ang kaliwang kamay ay mabigat at mahirap. Ang malamig na lason ay kumikilos patungo sa mga daliri.
Lumabas na ang bigas. Lumabas na. Talagang lumabas na. Parang hindi pa ako naging ganito kakomportable noon. Napakahusay. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na manggagamot. Hindi ito gawa ko lang. 3 oras mong tinukoy ang pulso. Mas mahirap kaysa sa akin. Panginoon, payagan ang inyong matandang lingkod na umuwi. At ayusin ang lahat ng tala ng pulso at gamot ngayong araw. Ngunit hindi ako magtatago nito ng lihim. Tawagin ang mga tao. Ihanda ang dote. Ako ay magpapakasal sa kanya. Bilang tunay na asawa. Opisyal na kasal. Ang posisyon ng prinsesa ay mahalaga sa estado. Si Suzanne ay mula sa isang simpleng pamilya. Takot akong hindi niya kayanin ang malaking responsibilidad. Ako ang magpapakasal. Hindi na kailangan pang mag-alala kayo. Tapos na ang usaping ito. Hindi na kailangan ng seremonya. 120 na makina, eksaktong 120 na makina. 10 milyang pulang kasuotan. Mahigit 60 taon na akong nabubuhay. Ito ang unang beses kong makita ang 10 milyang pulang kasuotan. Bumalik na ang anak mo ngayon, ama. Tingnan mo, mabuti ang kalagayan ng anak mo. Mabuti. Ama, patawad po. Ate, balang araw magiging kasing galing ko rin ang prinsipe. Papangarap kong protektahan ka habang buhay. Una, mag-aral ka ng mabuti. Ate, hinihintay ko ang balita ng iyong pagkapanalo sa posisyon. Nakita mo ba, personal na sinalubong ng Regent ang kasal. Ang ganda ng bagong kasal. Hindi ba't sabi ay isang babaeng mula sa bukirin? Ang aura na ito ay hindi mas mababa kaysa sa mga dalaga ng mga kilalang pamilya. At Ling Feng. Dumating na ang emperador. At Ling Feng. Nandito ako upang batiin ang aking tiyuhin. Saktong ang kautusang ito ay dapat ipahayag ngayon. Sa utos ng langit, ang emperador ay nagbigay ng kautusan na ang pundasyon ng bansa. Tungkol sa mga gawaing bahay, suporta ng bayan, umaasa sa mga marurunong. Ang prinsipe ng Tiyo, si Xia Ohuan, ay may dakilang mga nagawa. May kabutihan sa lahat ng dako. Nakatulong sa pamamahala. Nagsusuot ng gabi sa araw. Ang mundo ay umaasa sa kapayapaan. Ang mga tao ay umaasa sa kapayapaan ng kanilang tirahan. Narito si Ginang sumula sa Qingyi County, na may mabait at maingat na ugali, matino at mapagmahal sa magulang, tapat sa mga kabarangay at mabait sa mga kapitbahay. Kahit na siya ay mula sa simpleng pamilya, ngunit taglay niya ang kagandahan ng puso. Matalino at malinis ang isip. Ang kanyang kabutihan at asal ay sapat upang maging halimbawa sa mga kababaihan ng mundo. Ako'y labis na natutuwa sa balitang ito. Kaya't ipinagkakaloob ko ang kasal kay Regent Wang Xiaohuan bilang pangunahing asawang babae. Ngayon, itinataguyod si Su Shijin bilang asawang babae ng Regent. Ipinagkakaloob ang ranggong isang klase bilang ginang. 10 bilyon at 3,000 sambahayan. Si Su Shijin. Nagsimula sa mga daang bakal. Bilang isang babae, isinagawa ang pagsusulit ng samahan. Pinabuti ang pagsasaka. Pinadoble ang ani kada ektarya. Pinawi ang gutom sa ilang lalawigan. Mga makabagong pamamaraan. Magpatayo ng isang negosyo. Mabuhay ang isang bayan. Masigasig na nagsasaliksik ng medisina. Gumagawa ng mga pulbos at pildoras para sa paggamot. Tumutulong sa mahihirap at nanganganib. Ang kanyang talento ay magagamit. Ang kanyang puso ay maasahan. Ngayon ay pinarangalan bilang prinsesa ng Himin. Ipinagkaloob ang opisyal na kasuotan ng prinsesa ng lalawigan. Ipinagkaloob ang gintong plaka at gintong selyo. Kasama ang kapangyarihan sa pagpapabuti at pagpapalaganap ng agrikultura sa buong bansa. Naway panatilihin ng anak ang katapatan at katarungan. Pagpalain ng buong mundo, ito ay opisyal na kautusan. Tanggapin ang utos. Ako, ang lingkod na babae, ay tumatanggap at nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng hari. Eitsu. Sabi ni Taifi, ang mga tanim mong pagkain ay nakakabusog sa tao. At ang mga gamot na gawa mo ay nagpapaganda sa mga babae. Sa tingin ko, ang taong tulad mo ay nararapat maging isang prinsesa ng lalawigan.
Bumangon ka na, prinsesa. Isi, tiyan ang hari, ang galing ko, di ba? Isi, tiyan ang hari, ang galing ko, di ba? Hindi tama ang tawag sa'yo, Jin. Ngayon, dapat kang tawaging prinsesa ng lalawigan na. Pinasok mo ako bilang tagapangasiwa ng sangay sa kabisera. Ako, isang simpleng babae mula sa probinsya. Noong panahong kinamumuhian ako ng buong baryo, ikaw ang unang nagdala ng sabaw ng munggo. Sa tindahang ito, bukod sa iyo, wala akong tiwala sa sinuman. At Lingza, at Lingzhan. Na-detect na ang host ay nakatulong ng milyon-milyong tao. Ang kabuang puntos ay lumampas na sa itinakdang limitasyon ng sistema. Nagsimula na ang panghuling kasunduan ng sistema. Natapos na ang misyon ng sistema ng pagpapalit ng lahat ng bagay. Lahat ng tala ng pagpapalit ay nireset. Isinara ang interface ng tindahan. Ang pangunahing kaalaman ng sistema ay permanenteng pagsasamahin. Hindi na umiiral ang kamalayan ng host bilang isang gawain. Hindi na kailangang ipagpalit sa puntos. Lahat ng kaalaman at kakayahan ay sa iyo na. Nandyan pa rin ang lahat. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na parang panaginip ang lahat ng ito. Hindi ito panaginip. Ito ang nararapat sa'yo. Ikaw. Gusto nang sumali ang kanyang kamahalan na regenteng prinsipe.